So, good day growers, and today we're going to talk about this market bias, kung paano ba tayo magde-develop nito, ano yung mga advantage and disadvantage na meron yung pag-develop nito, and I'm going to show you a trade saan kumita tayo ng $1,000 sa pagde-day trade natin on Tesla using this concept. And share ko na rin sa inyo yung nangyari nung araw na yon. So, yung live recording dun sa aming trading room ng Ascension. So, ibabahagi ko yan. So, simulan na natin ang ating discussion for today. At unahin na natin ano ba yung mga advantage at disadvantage ng pag-form ng trading bias. Ang unang advantage yan is possible tayong bigyan ito ng clarity sa direksyon. So, ibig sabihin, if there is a stock na lumilipad, it's going on an uptrend, may structure tayo ng higher highs, nagpo-form siya ng higher lows, so an uptrend. Pero kahit na lumilipad siya, gusto mo siyang i-take ng short. Kahit ano pang ibigay niya impormasyon sa'yo for long, hindi mo siya i-take. Pero once makakita ka ng pattern for short, dun ka lang papasok, no, on a pullback. So, meron kang clarity ng direction. If naman ang bias mo talaga is going long, during a pullback ang hahanapin mong patterns is yung mga bullish patterns for continuation. Ayun yung isang kagandahan yan. And then number two, reduced na analysis paralysis. Kahit saan pumunta yung stock, whether it move high, low, mag-sideways man yan, hindi ka na mapaparalyze kasi nga may direction ka na hinahanap sa kanya. If ang expectation mo sa stock is magsa-sideways siya. So, hindi ka mag-expect na during the time na breakout yung event, hindi mo na-expect na mag-breakout, kundi mag-fake out yun and magsa-sideways lang siya. So, meron ka expectation, so hindi ka mag-freeze during your execution. Pero, syempre, may kaakibat yan na disadvantage, which is yung contrast ng mga una kong nabanggit. So, we have the risk of confirmation bias. So, ang advantage natin nung una, if the price is moving higher and gusto mo mag-take ng short trades or counter trend ka, ang hahanapin mo lang is yung magsiserve sa bias mo o magko-confirm daw sa bias mo. Lahat is bearish pattern. Possible na ma-miss mo yung upward na move pa. So, isa din dyan yung inflexibility. Hindi ka nga basta-basta makakapag-adapt kasi meron ka na agad bias. If ever ang bias mo was to take a short trade, pag lumipad yung stock or yung asset na tinetrade mo, hindi mo siya maititrade basta-basta. Kasi nga nag-form ka na initially ng bias kung anong direction mo lang siya gustong i-trade. So, ayan yung dalawang side of coin nitong paggagawa ng bias o paglagay ng bias sa isang trade. So, usually ako, pagka nagsiset ako ng game plan, meron na talaga akong direction ng trade, ano yung expectation ko. Pag na-invalidate ako ng expectation, doon lang ako pwede mag-switch ng aking bias. No? Anyway, ito yung isang trade na ating na-formulate nung nakaraan. So, this is Tesla. So, this is a daily time frame na chart and this is the 15 minutes. So, makikita nyo na this is breakout. Meron tayong box na nagpo-form, meron tayong low, higher low, and then high, higher high. And nasa breakout tayo nung araw na yan. Pero, kung makikita nyo, in 15 minutes, meron tayong resistance na nag-resist. Kasi ganito, ang gusto natin, pagka bullish tayo, kapag nagbe-breakout yung stock, ma-break niya agad yung resistance and mag-consolidate siya above that resistance level. Ayun yung pinakamagandang breakout. Pero pag nakakita ka ng stock na nasa breakout level, breakout area, nag-try siya mag-attempt, nireject, nag-consolidate below that level. Bearish yun. So, yung bearish na signal na yon, ayun yung nagbigay sa akin ng idea na mag-take ako ng short, imbes na long position on this day of breakout. So, imbes na breakout to, naging fake out siya. So, this is my chart kung paano ko siya in-execute. This is 1 minute nung Tesla trade na ito. So, as you can see, during the first candle, maganda yung bomba niya eh. Bullish yung unang kandila. Ang problema yung pangalawa. So, meron tayong pattern na tinatawag na bearish engulfing. Kinain niya ng buo yung previous na bullish na candle. So, ayun yung nagbigay sa akin ng confirmation na mahina yung breakout or yung breakout attempt na yon. So, doon ako nag-decide na bumili sa next candle. Trinade lang natin yung buong swing from this high to this low. Ayan, yung buong swing point na yan from A to B. At kung babalikan natin tong daily chart, kung hindi ako nag-set ng aking bias dito sa araw na to na mag-take ng reversal trade dito, siguro ang hihintayin ko rito is yung breakout. Kasi during the first candle, confirmation mo naman to ng ng breakout, maganda yung kandila, pwede kang pumasok dyan. So, in turn, yun, nakita nyo na yung resulta, pabagsak, may stop out ka dun sa trade na yon. At mamimiss mo naman itong opportunity to short this stock. So, ayun yung isang advantage yan. Pero hindi naman sa lahat ng araw ay magiging tama yung bias na naiset mo. Kasi may times, kunyari, kahit sabihin na natin, eto, mag-short ako on resistance, pero lumipad siya. Kung talaga pinanghawakan mong matindi na i-short mo yan, mamimiss mo yung upward move niyan. Kaya mahalaga pa rin na alam mo yung mga key levels kung saan. Kapag ka na-break niya yun, ma-confirm ka on your direction kung magtitake ka ng long. At kung mag-breakdown naman siya at that area, doon naman yung bias mo na magtitake ka ng short trades mo. So, it's very important to have key levels. So, ayan yung trade natin sa Tesla at ngayon naman balikan natin yung live recording nung mga panahon na tinitrade natin to ng live kasama yung mga estudyante natin sa Ascension. So here's our recap ng trade na yun. Una sa ating watchlist is si Tesla. So yesterday, yun nga yung crucial kay Tesla dito sa 5 minutes.
Ito talaga. Etong 275 level na yan. So kahapon chop-chop lang din, eh, pero ngayon nasa 278 na tayo. Ito na yung mabe-break natin na range. So there's a possibility kasi weak yung market trend ngayon pero yung Tesla natin is maganda yung kanyang daily. So malamang ito yung pricing nung dojo. So pwede nating bantayan for break game. So good luck everyone. Let's do this. Tesla break. Crucial tong 278.50 na to na kailangan natin makita maganda consolidation dyan. Bullish consolidation. So, kunyari, magdi-DB50 ka, better kung mag-hold yung 50 na yan, doon mag-consolidate above para mag-create ng flag. Spy natin medyo mahina ngayon. Hindi maganda tong ano ni Tesla. Dalawang kandila na ganyan mukhang rejection. Kailangan makabalik agad siya 278.50 ah. Doon ang consolidation dapat, hindi rejection. Pag ni-reject tong Tesla na ito nag-close below I'm going to take short. Ikaw ng ano ng pag below 62 limit order on Tesla kasi crucial tong opening candle na to eh. Kailangan makabalik siya sa ano 278.50 limit order. Okay. Limit on Tesla, mabagsak pa rin naman yung ano yung market. Tingnan natin pagka fill ng gap. Initial target ay fill gap 276. Crucial for Tesla again 278.50. Tesla pwede na to on fill gap. Tingnan natin pang mag-overshoot. Overshoot at 275.50. Crucial kay Tesla kasi kung itong fill gap na to, strong siya today, syempre dapat mabalikan niya agad ng 270. Ito mga previous candles high na yun, mabalikan niya. Kasi kung mag-struggle siya mamaya rito, pan-recovery, yun magiging lower high. So ito yung first line of resistance. AMD bearish tong daily. Amazon, it's crucial tong linya na to. Kasi yung market natin, pababa ang direction natin. Ako, I'm just waiting for an overshoot on Tesla. Either overshoot o bumalik dito, out ako. Balik dito, break even. Better kung mag-create na new lows to, doon ako magtatapon sa overshoot doon. From here, ayoko na makita ng 277 pa ton si Tesla. The market is moving lower. I want to see new lows on Tesla. Nag-hold pa kasi yung previous close eh. Kaya medyo strong pa siya eh. Feeling strong pa to eh. Kailangan next candle mag-create na new low. So overshoot. This candle should break 276. Nice. Going to sell half on that momentum. So momentum sell on Tesla. And then, tingnan natin whole number kung lulusot pa to hanggang 275.40. 540, butas na. Okay, good. Next target, 74.70. May momentum pa. So, next candle yung sell nito. Next candle, to sell again. So, small remaining shares. Tawakan ko kung babalik si Tesla ng whole number to 74. So, 1 point from here. I'm done with this trade. Okay. And natin itong yun na, 74. So, dalawang contract na lang natitira sa akin. Oh. Goods na ako dito sa ano. Just a quick trade on. Ano. Ganda ng momentum na ito. Wider pa yung candle na to eh. Pwede pa siguro to kung 271.80. Baka kaya pa niya. Maliit na lang natitira sa akin. Pero goods na ako. So, yung Tesla, continuation pa. Sa 5 minutes, meron pa yun sa 271. Ah. Pwedeng kung overshoot doon.